Itong mga DDS, mga kabunyog, mga kababayan, pati ang kampo ni Cheese, kapag may ano, kapag may mga issue sa kanila, nakagagawan din naman nila dahil din naman sa kanila, papalabasin demolition job. Wala nang alam na depensa itong mga ito, demolition job. Si Chis Escudero, ang depensa niya, demolition job daw ang ginagawa sa kanya. Ngayon na naman, may issue ng marijuana kay Nadia, sirang-sira si Ruben Padilla. Ngayon, sasabihin na naman ni Harry Roque, demolition job daw kay Padilla dahil si Padilla daw ay malakas na pambato para maging vice presidente ni Sara. Ay, nakakatawa tong mga DDS na to, pati tong company cheese. Wala na kayong depensa kundi demolition job. Kagagawan nyo, issue sa inyo, sasabihin nyo, demolition job. Napapansin nyo ba yan, mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Harry Roque, ang sabi ni Harry Roque, ito daw mainit na issue na ito tungkol sa marijuana issue kay Robin Hood Padilla na kinasasangkutan nga ng kanyang staff na si Nadia. Sabi ni Harry Roque ganito, yung issue ng marijuana sa kanyang staff member na si Nadia Montenegro, hindi kaya nilabas yan para matinag itong Robin Padilla bilang vice presidential ni Inday Sara Duterte? Wow! Mga kabunyog, mga kababayan, galing kay Harry Roque yan Gagawa-gawa kayo ng kalukuhan, ma-involve kayo sa isyung ganyan. Bakit? Yan bang pangyayari na yan? Kagagawan ba yan kung sino na naman? Kagagawan nyo yan. Kagagawan nyo yan. Gumagawa kayo ng kalukuhan. Gumagawa kayo ng kalukuhan, tapos pag nagiging malaki yung issue, sasabihin nyo, demolition job. Ganyan din yung nangyari kay Chis Escudero. Si Chis Escudero, ano yan? Ang daming isyung kinasasangkutan. Yung sa impeachment, garapal ang ginawa niya. Galit talaga ang taong bayan. Tapos ngayon na naman, lumabas na naman yung 142.7 billion na insertions niya. Lalo siyang nasira doon. Tapos ito na namang 30 million na campaign contribution ni Lawrence Lubiano, na may-ari nung Centerways Construction, na isa sa top 15 na mga contractors ng flood control ng DPWH. Ngayon, paano mo masasabing demolition job yan? Yung kay Ruben Padilla na-issue si Nadia Montenegro na gumagamit di umano ng marijuana, demolition job, sino naman may kagagawan niya? Dilawan na naman. wala na kayong masisi sa mga issue laban sa inyo, dilawan. Kay Chis Escudero naman, ang may pakana daw ng mga issue laban sa kanya, Kamara. Kaya nga hinamon siya ni Congressman Ronaldo Puno Pangalanan mo, sino sa Kamara? Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, itong kampo ni Chis at saka itong mga DDS, ang daming naglilitawan sa kanilang issue. Yung mga issue na yan, hindi yan pakawala, hindi yan gawa-gawa ni Numan. Yan ay kagagawa nila Kagagawa nila kung napakarami nilang issue, napakarami nilang kapalpakan, napakarami nilang katiwalian. Tapos kapag nahuhuli at pinag-uusapan, sasabihin, demolition job. Wala nang maisip na depensa tong mga to, demolition job Sabi kasi ni Roque, malakas daw na pwedeng vice presidente kay Sara Duterte si Ruben Padilla. Kaya malamang daw, hindi daw kaya itong nangyayaring itong paninira kay Ruben Padilla ay dahil malakas siyang posibleng tumakbong vice president ni Sara Duterte. Alam nyo, itong si Harry Roque, nitong mga huli, grabing sablay na mga sinasabi. Imagine niyo, sabi niya, ang nakikita niya daw, ang posibleng imamanok ng Dilawan at ng mga kampo ng mga Marcos, si magsasanib pwersa daw. Ang pagkakaisan daw na pwedeng ipambato ay si Chis Escudero. Kasi si Chis Escudero daw, hindi masyadong Dilawan, hindi rin masyadong Marcos. Parang siya, acceptable na kandidato sa Dilawan at saka sa kampo ng Marcos. So, sablay, ang layo naman. Paano siya susuportahan ng Dilawan, ng kakampigs ng oposisyon? Sirang-sira nga siya, sinusuka nga siya. Tapos ngayon naman, ang sinasabi naman ni Harry Roque, ito daw si
Robin Padilla malakas na pambato sa Vice President kay Sara. Kaya malamang daw, ang duda niya, kaya daw sinisiraan ngayon si Robin dahil malakas itong pambato na Vice President. So, unang-una, sino ang nag-report ng di umano'y posibleng pagkakasangkot ni Nadia Montenegro na staff ni Robin Padilla? Sinong nag-report? Ay di ba sabi sa balita, isang male staff ni Ping Lacson o isang lalaking staff, male staff ni Ping Lacson na may naaamoy siyang amoy marijuana. Nakita niya na ang lumabas lang naman doon sa restroom ay itong staff nga ni Chis Escudero na si Nadia Montenegro. So rineport niya ito kay Ping Lacson. Si Ping Lacson naman, nireport naman sa Senate Secretary. Yung Senate Secretary naman, inorderan yung Office of the Sergeant at Arms. Kaya, yun ang malinaw na sequence ng pangyayari na yan. Kaya wag sasabihin ni Harry Roque na demolition job yan. Normal yung mga pangyayari na yun. Wala dong mga issue, wala dong mga plano-plano, wala. Kagagawan ninyo. Sarili ninyong kapalpakan, tapos pag nahuhuli kayo, sasabihin nyo, demolition job. Talagang itong mga DDS na to. Minsan, hindi pala minsan, talagang masusuka ka sa mga ito. Magpapalusot pa. Ang dami kasi nilang kapalpakan, ang dami nilang katiwalian ng ginagawa. Tapos sisisihin nila, demolition job daw. Sos. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.